Ito yung mga sign na yumayaman ka na pero hindi mo lang napapansin. May mga senyales kasi ng financial progress na mas mahalaga pa kaysa sa laki ng ipon mo ngayon. Kasi bago lumaki ang pera, madalas nauunang magbago ang mga habits, mindsets at mga financial decisions mo. Ito ang mga pagbabago na slowly maglalagay sa iyo in the right path of building wealth. Hi, Pinoy Personal Finance. Sa content na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga sign na nagpapakita na nasa tamang direksyon ka na financially. At habang pinapanood mo to, i-check mo kung ilang mga senyales ang meron ka ngayon. And at the end of the video, baka ma-realize mo na mas malayo na pala ang narating mo kaysa sa inakala mo. Kaya make sure to watch till the end. Sign number 1. Long-term thinker ka na at hindi lang sa mga immediate gratification. Isa sa mga favorite thinker ko ay si Naval Ravikant. Marami sa mga clips and podcasts niya about building wealth that if you optimize long-term gains, you will become wealthy. Karamihan ng magandang resulta sa buhay ay nanggagaling sa compounding. Compounding sa relationship, compounding sa skills, compounding ng investment, at compounding ng magandang habits. Kung ikaw yung klase ng tao na kayang maghintay para sa malaking reward sa future, napakagandang sign yan na nasa tamang direksyon ka. At kung gusto mong maspat ang sign, I will give you a real life example. Halimbawa, may gusto kang bilhin na worth 50 or even 500. Karamihan sa atin kapag kaya nilang bilhin, bibilhin nila agad. Pero karamihan ng mga financially successful na mga tao, iba ang approach. Hindi sila basta-basta bumibili agad, magre-research muna sila, magko-compare ng presyo, maghahanap ng mas magandang deal. At kadalasan, hihintayin pa nila ang tamang sale bago sila magdesisyon. Minsan nga, pagkatapos ng isang linggo or isang buwan, marirealize nila na hindi pala nila kailangan ang item. Ibig sabihin, kaya mong i-delay ang gratification. Kaya mong pigilan ang sarili mo na makuha agad ang gusto mo, kapalit ng mas malaking benefits sa future. Ang ganitong mindset ang isa sa pinakamahalagang trait sa pagbuo ng tunay na yaman. Whether sa paggastos man o sa pag-invest, ang malaking reward ay kadalasang napupunta sa taong marunong maghintay. Sa madaling salita, handa kang magsakripisyo ng konting comfort ngayon para magkaroon ng mas magandang financial future bukas. And I want you to understand na ang practice of getting wealth and getting rich ay mabagal at kadalasan hindi mo talaga nakikita ang resulta. Sa katunayan, marami sa mga signs na pag-uusapan natin ngayon ay indikasyon na nasa tamang direksyon ka na. Maybe hindi ka pa mayaman ngayon, pero ito ang mga ginagawa mo araw-araw na slowly bumubuo ng yaman mo para sa future. At doon papasok ang sign number 2. Mas malaki na ang kinikita mo, pero hindi lumalaki ang gastos mo. Majority sa atin, kapag tumataas ang sweldo o nakatanggap ng promotion, and all of a sudden make more money, guess what? They want to spend more kasi kaya nila. Tumataas din ang gastos, mas magandang kotse, mas mahal na cellphone, mas madalas na pagkain sa labas, at mas malaking bahay. At normal lang naman yon. That's a natural human behavior na gamitin ang mga resources na available na meron ka. Parang nung estudyante ka pa, kapag binigyan ka ng teacher ng 2 linggo para gumawa ng project, kadalasan inaabot din siya ng 2 linggo bago matapos. Kahit kaya mo naman itong gawin sa loob ng isang araw or isang oras lang. Ginagamit mo lang ang oras na available. At same din yan sa finances. Kapag kumikita ka ng 60,000 every year at gumagastos ka ng 55,000, nakapag-save ka ng 5,000. Then suddenly, na-promote ka at naging 80,000 ang income mo. Most people slowly nilang tinataas ang lifestyle nila. At bago nila mapansin, gumagastos na rin sila ng halos 75,000. Kaya pareho pa ring 5,000 ang naiipon nila. Mas malaki ang kita pero halos walang nagbabago sa financial future nila. So what if I challenge you? If you receive a promotion, stay ka muna sa lifestyle mo. Hindi mo agad tinataasan ang gastos, hindi mo agad ginagawang reward ang bawat dagdag ng income mo. Instead, tinataasan mo ang savings rate mo. Instead of saving 5,000 every year, gawin mo 20,000 every year. At yan ang klase ng desisyon na kayang magbago ng buong financial trajectory ng isang tao. Sa loob ng 10, 20, or even 30 years, napakalaki ng epekto niyan. Mas malaking predictor kasi sa long-term wealth ang savings rate kaysa sa paghahanap ng susunod na best investment. Marami kasi ang sobrang focus sa returns. Pero nakakalimutan nila na mas mahalaga kung magkano ang ini-invest mo in the first place. Kaya kung tumataas ang income mo ngayon pero wala kang matinding urge na i-upgrade ang lifestyle mo, malaking sign yan. Dahil hindi ka lang kumikita ng malaki. Unti-unti ka rin nagbibuild ng tunay na yaman. Sign number 3, wala kang malaking car payments na nagpapabigat sa budget mo. Siguro ang gamit mong sasakyan ay 5 or 10 years old na, pero maayos, maaasahan, at higit sa lahat, fully paid. Dahil naiintindihan mo na ang sasakyan ay depreciating asset. Ibig sabihin,
habang tumatagal, bumababa ang value nito. Sa madaling salita, naglalabas ka ng malaking pera sa isang bagay na slowly nawawala ng value. Kung nagbabayad ka ng 1,000 every month para sa car payment, that's around 12,000 per year. Isipin mo, kung same amount na naka-invest, aabot siya ng 1 million in 10 years or maybe in 20 years. Doon mo makikita ang power ng compounding. Ngayon, it doesn't mean kapag meron kang car payment ay hindi ka na makakabuild ng wealth. That's not the point. Ang point ay naiintindihan mo na ang tunay na purpose ng sasakyan ay hindi siya investment at hindi asset na magpapayaman sa iyo. Transportation siya na maghahatid sa iyo from point A to point B. So, if you want to save money when it comes to car, pumili ka ng sasakyan na 3 to 5 years old. Kasi kadalasan doon nangyayari ang pinakamalaking pagbaba ng value ng sasakyan. Nakukuha mo pa rin ang mga features pero hindi mo na binabayaran ang pinakamahal na bahagi ng depreciation. Kaya kung wala kang car payment o pinili mo na ang sasakyan ay based sa practicality, you are already in the right track. Kasi ang car is just a tool. Ibig sabihin nito na master mo na ang art living below your means. That means, mas mababa na ang ginagastos mo kaysa sa income mo. This is one of the most powerful financial habit. Dahil sa pagitan ng income mo at expenses, yan ang nagiging savings. At ang savings naman ay nagiging investment. At ang investment mo ang magbibigay sa iyo ng financial freedom balang araw. Kung iisipin mo, may dalawang paraan para palakihin ang gap na yon. Una, bawasan ang gastos. Pangalawa, dagdagan ng income. Pag-usapan muna natin ang expenses. Isa sa pinakamadaling exercise na pwede mong gawin ay balikan ang at least 3 months ng gastos mo. Tignan mo lahat, mga pagkain sa labas, online shopping, subscription, coffee, food delivery. Isulat mo lahat. At tanungin mo ang sarili mo, kailangan mo ba talaga ang mga to? Marami sa atin ang magugulat kapag nakita nila kung gaano kalaki ang napupunta sa mga maliliit na gastos. Tapos halos hindi nila napapansin. Pwede kang magbawas sa mga categories na hindi naapektuhan ang quality ng life mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong tipirin ang sarili mo sa lahat ng bagay. Ang goal ay magkaroon ka ng malaking gap sa pagitan ng income at expenses mo. At habang lumalaki ang gap, mas mabilis lumalaki ang net worth mo. Ngayon, pagdating naman sa income, mas malaking game changer ito. Dahil may limitasyon ang pagtitipid, pero halos walang limitasyon ang pagtaas ng income mo. Minsan, kailangan mong lumipat ng trabaho, matuto ng bagong skill, o maghanap ng side hustle o ibang sources of income. Hindi siya madali. Pero kadalasan, mas malaki ang impact sa pagtaas ng income mo kaysa sa pagputol lang ng gastos. Kaya, ang pinakamahalagang number na gusto mong bantayan ay ang gap sa pagitan ng income mo at expenses. Dahil kung ang gap na yon ay lumalaki every year, mas malaki ang nasisave mo. Pinapalakas mo rin ang financial foundations mo. Ang point ng sign number 4 is you are tracking your income and expenses and living below your means. At doon papasok ang sign number 5. Mas pinapahalagan mo na ang oras mo kaysa sa mga bagay na nabibili ng pera. Noong mga bata pa tayo, ang sukatan natin sa success ay mga bagong cellphone, bagong sapatos, mas magandang kotse at mas malaking bahay. At wala namang masama doon. Pero habang lumalawak ang financial knowledge mo, may napapansin kang pagbabago. Unti-unti mong nare-realize na ang pinaka-importanting asset mo ay hindi pera, oras. Dahil ang pera, pwede mo pang kitain ulit. Pero ang oras, kapag lumipas na, hindi mo na maibabalik. At isa sa mga tunay na senyales ng wealth ay kapag nagkakaroon ka ng kakayahang gamitin ang pera mo para mabawi ang oras. Isa sa mga halimbawa nito, maaaring nagbabayad ka ng tao para maglinis ng bahay mo o kaya nagbabayad ka para mag-change tire ng sasakyan mo. Kung ang kapalit naman ay mas maraming oras sa pamilya mo, sa negosyo o sa pag-aaral ng bagong skills o kahit simpleng pahinga lang, para sa akin, isa ito sa pinakamagandang sukatan ng tunay na yaman. Kasi may control ka na sa sarili mong oras, may kakayahan ka ng mag-say no sa mga bagay na ayaw mong gawin. Isa yan sa pinakamalinaw na sign na nasa tamang landas ka na to getting rich. Sign number 6, you stop comparing yourself to others. Hindi mo na kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao. May isang sikat na term sa personal finance na tinatawag keeping up with the Joneses. Ang ibig sabihin nito ay palagi mong sinusubukang sabayan o higitan ang lifestyle ng ibang tao sa paligid mo. Kapitbahay mo, mga kaibigan mo, o mga kamag-anak mo. O kaya, yung mga nakikita mo sa social media. Isa ito sa pinakadelikado na ugali pagdating sa pera. In the moment kasi na kinompare mo ang financial progress mo sa ibang tao, nawawala ang focus mo sa sarili mong goals. Ang tunay kasi na sukatan ng financial success ay hindi kung mas maganda ang buhay mo
kaysa sa ibang tao. Ang tunay na sukatan ay mas maganda na ang sitwasyon mo ngayon compare sa sarili mo last year. Kapag tumigil ka sa pakikipag-compete ng iba, humihinto ka rin sa paggastos para lang magpa-impress. At dito nagsisimulang lumaki ang savings at investment ng isang tao dahil ang pera niya ay ginagamit para sa sariling goals, hindi para sa opinyon ng ibang tao. Kaya kung napapansin mong mas focus ka na sa sarili mong journey kaysa sa ginagawa ng ibang tao, malaking sign na yan. Dahil ang mga taong tunay na yumayaman ay kadalasang tahimik lang. Hindi sila nakikipagkarera at mas focus sila sa pagbuo ng sariling financial future. Sign number 7. Hindi mo na nararamdaman na kailangan mong pag-usapan lagi ang pera. May napapansin akong pattern ng mga tao. Most people talks about money. Sweldo, bagong kotse, mamahaling purchases. Tapos sila pa yung madalas na rarely merong pera. Yung tipong kapag may race, kailangan ikwento. Kapag may bagong sasakyan, ipopost agad. At wala namang masama for sharing your achievement. Pero minsan, one of the reason kung bakit binibili ng tao ang isang bagay ay para malaman ng ibang tao na binili nila ito. Parang hindi kumpleto yung experience hanggat walang nakakakita. Pero habang nagmamature ka financially, hindi ka na naghahanap ng validation. Hindi mo na kailangan patunayan sa iba kung magkano ang kinikita mo. At hindi mo na kailangan ipakita ang mga financial win mo. Yung tahimik ka lang, hindi dahil may tinatago ka, kundi kampante ka sa financial position mo ngayon. At wala ka nang kailangan patunayan. Sa halip income ang binabantayan mo, mas interesado ka na mas mahalaga na number ang net worth. Dahil ang income nagsasabi kung magkano ang kinikita mo. Pero ang net worth ang nagsasabi kung gaano ka kahusay humawak ng pera. At dito papasok ang sign number 8. Ang mga dating sakripisyo, hindi na sakripisyo ngayon. Isa ito sa mga paborito kong sign. Noong nagsisimula ka palang mag-ipon o mag-invest, maraming bagay ang pakiramdam mo sakripisyo. Kapag nagbaon ka ng pagkain sa trabaho, kapag hindi ka sumama sa mga lakad, kapag pinili mong mag-invest kaysa bumili ng bagong gadget. Tapos parang lahat ng tao nag-i-enjoy habang ikaw naman nagtitipid. At minsan nakakaramdam ka rin ng fear of missing out. Pero habang tumatagal, slowly nagbabago ang values mo. Yung mga dating pakiramdam mo ay sakripisyo, nagiging normal na lang. Minsan nga, mas nagiging gusto mo pa. Dati gusto mong lumabas every weekend. Ngayon, mas masaya ka na nasa bahay lang kasama ang pamilya mo. Dati gusto mo lagi ng bagong gamit. Ngayon, gusto mong makita ang investment mo na lumalaki. Dati masaya kang gumastos. Ngayon, mas masaya ka nang nag-iipon kaysa sa gumastos. At kapag umabot ka sa point na ganito, nagbabago mismo ang mindset mo at identity mo. Hindi na ikaw yung taong sinusubukang mag-ipon. Isa ka ng taong natural na marunong humawak ng pera. Dahil hindi ka na umaasa sa motivation. Umaasa ka na sa mga habits at values na nabuo mo sa paglipas ng panahon. At para sa akin, yan ang isa sa pinakamalaking sign ng long-term wealth. Sign number 9. Hindi ka na nagpapanik kapag bumagsak ang market. Ang huling sinyalis natin ay para sa mga investors. Hindi ka na nagpapanik kapag bumagsak ang stock market, kapag pula ang stock market, kapag bumababa ang value ng portfolio mo, kapag puro negative news ang nakikita mo sa telebisyon na magka-crash ang market, at kapag nagre-react ang lahat sa social media dahil sa volatility ng market. Dahil naintindihan mo na ang market volatility at correction, normal lang ang pagbaba ng market, lalo na kung naka-invest ka sa mga low-cost diversified index funds or ETF. At bahagi talaga yan ng investing journey. Sa katunayan, karamihan ng mga successful investors ay hindi yumaman dahil perfect nilang na-predict kung kailan tataas o bababa ang market. Yumaman sila dahil nanatili silang invested habang ibang tao natatakot. Kapag bumagsak ang market, maraming tao ang nakakakita ng problema. Pero ang mga long-term investor, ang nakikita nila ay opportunity. Pero syempre, hindi ibig sabihin na matutuwa ka kapag bumaba ang value ng investment mo. Walang investor na gustong makita na down ang portfolio. Ang kaibahan ng kasi ng long-term investor ay hindi sila nagpapadala sa takot at emosyon. Hindi agad sila nagbebenta dahil sa panic. Instead, nagtitiwala sila sa proseso, data, at naintindihan nila na ang market ay dumadaan sa mga recession, financial crisis, pandemics, at iba pang malalaking pagsubok. Pero sa kabila ng mga yon, patuloy pa rin itong nakaka-recover at lumalago sa paglipas ng panahon. Kaya, kung napapansin mong mas kalmado ka na ngayon kapag bumagsak ang market kumpara noon, malaking sinyalis na yon. Ibig sabihin, hindi ka na nakafocus sa 1 day, 1 week, or even 1 year na performance. Mas mahalaga na sa'yo ang magiging performance ng investment mo sa loob ng 10, 20, or even 30 years. At yan ang klase ng mindset na karaniwang taglay ng mga taong
nagtatagumpay sa long-term investing. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon, at mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Kung napansin mo na marami sa mga sign na to ang nag-a-apply sa buhay mo, may magandang balita ako sa iyo. Posibleng malapit ka na sa pagiging financial successful. Ang pagyaman kasi natin ay hindi nangyayari overnight. Hindi rin ito nakikita sa laki ng bahay o kahit sa mga branded na sasakyan or even sa dami ng followers sa social media. Kadalasan nagsisimula ito sa simpleng habits at mindset na inuulit mo araw-araw. Kaya kung patuloy ka nag-iipon, nag-i-invest, namumuhay ng below your means at nag-iisip ng long term, nasa tamang landas ka at baka balang araw magugulat ka na lang ang layo na ng narating mo. Maraming salamat po sa panunood. Kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para mas marami pa tayong matutunang personal finance at investing lesson. Thank you so much po for watching and see you in the next one. Salamat!